Ay, baboy ko! Aalis ng Kuya Roy natin, guys. Kaya for the go! Medyo matagal na rin na hindi tayo nakapag-voice over, guys. Mga isang dekada na. Char. Nandito nga kami ngayon sa pamilihan para mag-grocery para dalhin ni Kuya Roy. Iiwan niya muna tayo, guys, para mag-work sa ibang planeta. Char. For the work kayo ng Kuya Roy natin, kaya samahan ninyo ako, guys. Ihahatid natin siya bago siya umalis. Sa mga oras na iyan, mayroon na lang silang 3 oras para lumakbay. Char. At habang tinitignan ko siya dyan, nalulungkot na ako. Mahigit 12 years naming palaging magkasama since high school. Ngayon lang kami magkakahiwalay. Ang dami naming mga pagsubok, guys, na parang hindi namin kayang lampasan. Naunang gumraduate ng college si Kuya Roy kaysa sa akin. Kaya nung nagka-work siya bilang account officer, sobrang saya namin nun. At ako naman, nasa 4th year college at nag-OJT dito sa isang LGU sa amin. Sobrang hirap sa mga panahon na iyon dahil doon nag-start talaga ang pandemic. Hindi nga kami nakaakyat ng stage ng graduation namin noon dahil sa pandemic. At pagkatapos namin gumraduate, nag-lockdown at halos wala talaga kami ma-applyan noon. At si Kuya Roy naman natin ay nag-change work siya sa medyo malaki-laki yung salary. Mahigit 1 year siya nag-work doon pero hindi rin siya nagtagal dahil nag-change ang work schedule nila. Ang 1 week na work, mayroon na lang silang 3 or 4 na araw para magtrabaho. Grabe, halos struggle talaga ang panahon na yun sa amin dahil meron pa siyang monthly na binabayaran at hindi kasya talaga yung sinasahod niya. Hanggang sa nag-food delivery na lang siya sa Maxim at Food Panda. Okay sana yun dahil sa pandemic, dami na apektuhan nun at isa na kami doon. Grabe, halos hindi namin alam ang gagawin nun. Ganun pala kahirap lalo't pat wala kang maaasahin kahit pamilya mo pa. Sabi nga niya sa akin, para daw nag-iisa siya sa mundo at parang ampun daw siya dahil parang wala talaga siyang maaasahan. Sabi ko nga sa kanya, ganyan talaga ang buhay, kailangan natin matutunan ang lahat ng mga bagay. Naunahin muna ang sarili bago ang iba, lalo't pat wala ka namang maaasahan kapag walang-wala ka. Kapag kasi hindi tayo makaranas na matinding pagsubok, hindi tayo magiging malakas at matuto. Hindi talaga natin mahuhusgahan ng isang tao batay sa katayuan nito. Akala lang talaga natin wala sila mga problema pero hindi natin alam pasan-pasan na talaga nila yung mundo. At yung iba naman walang ibang gawin kundi i-judge at insultuhin at i-underestimate ang mga ito. Hindi muna nila tinitignan ang sarili nila bago nila husgahan ng ibang tao. Lahat naman talaga tayo may mga pagkakamali sa buhay pero yung mga masasakit at nakakainsulto na salita mahirap talaga yun makalimutan. Kaya kami sa mahigit 12 years namin palaging magkasama, naging inspiration na namin ang mga masasakit na salita. Ayan yung nagsisilbing lakas namin para lumaban sa buhay. Masakit man ito pero wala na tayong magagawa. Ilalaban na lang natin at patuloy na abutin ang mga pangarap natin kasama ang Panginoon. Ang dami ko nang nasabi pero hindi pa talaga nauubos dyan. Nakalabas na pala sila, hindi ko napansin ang daldal ko kasi, char. At ito na, char. Smile lang talaga ako dyan pero yung mata ko namumula na at pinipigilan ko lang talaga umiyak. Kasi naman, naalis na talaga. Wala na tayong aawain dito, char. Nakalimutan pa pala namin bumili ng bag kasi naman hindi talaga siya excited na umalis dahil maiiwan daw ako. Sabi ko nga sa kanya, kapag kasi wala silang may makikitang achievement sa iyo, wala kang halaga sa paningin nila. Sa panahon kasi ngayon, dapat kasi mapera ka. Diyan mo lang talaga malalaman kung sino talaga yung andyan na hindi ka iiwan kapag walang-wala ka. Kaya dapat ay sipagan mo lang. Sipag lang, sipag lang. Ay, napakanta, char. Kapag kasi hindi ka madiskarte at magtiyaga, wala ka talagang mararating. Lalo pat mahirap lang tayo. Sabi nga niya sa akin, palakas lang ng loob at magtiwala lang sa taas, wala namang imposible. At nandito na nga kami sa isang pamilihan para bumili ng kanyang bag. Grabe guys, ilang oras na lang talaga natin makakasama si Kuya Roy natin. Naiiyak na talaga ako. Naalala ko talaga na sa kahit anong gimmick, saan magpunta, kahit ano kalayo at kahirap, palagi kaming magkasama. Kahit wala kaming pera talaga, basta magkasama lang kami, goods na. Ang mahalaga lang sa amin, masaya kami at wala kaming tinatapakang ibang tao. At eto na guys, nakapili na siya ng bag na bibilihin niya. Tine-check niya muna baka mayroon damage at hindi magkasya yung mga dadalhin niyang gamit. At pagkatapos namin itong i-check, diretso na talaga kami dito sa counter kasi wala na talaga kaming oras. And fast forward, ito na pala lahat ang dadalhin nila. Ay, baboy ko! Ito yung loob. Kaya po. Kasi, ay mo ito, ay magkidala. Kubusan ng balat.
Grabe guys, hindi ko na talaga mapigilan yung mga luha ko dito habang tinitignan sila ng paalis. Wala naman talaga tayo magagawa dahil for the future ang pag-alis niya nito. Ganito pala ang feelings kapag yung taong importante sa'yo paalis na. Nararamdaman ko tuloy yung mga umaalis ng ibang bansa, ng mamahal nila sa buhay. Ganito pala yung feelings nila na parang hindi mo talaga ma-explain yung kung parang naiiyak ka na parang hindi mo talaga alam na kung pwede lang talaga, huwag na lang talaga silang umalis. Nang dahil talaga sa mga pagsubok sa buhay, sa mga hamon sa buhay, natututo tayong lumaban. Kapag talaga kasi ganito, huwag mong ipakita na nalulungkot ka para hindi rin sila mangungulila. Yung kahit sobrang lungkot mo na, tinitiis mo na lang para mapakita na kaya mo. Pero yung totoo, kung pwede lang talaga na huwag na lang sanang umalis. At andito na nga talaga kami guys sa terminal ng bus papuntang Rojas. Dito nga sila sasakay papuntang Rojas kasi magbabarko sila. Hindi ko nga alam talaga guys kung anong mararamdaman ko dito dahil nandito na talaga kami ilang buwan, weeks. Ngayon talaga nandito na talaga, paalis na talaga sila. Iniisip ko na lang nga talaga nabibili lang sila at babalik din sila. Sabi nga nila sa akin mabuti na nga ngayon dahil mayroong cellphone na pwede kayong mag video call at mag chat. Dati kasi sulat lang, minsan wala na nga dahil sa bawat letra ay may bayad pa. At eto na talaga guys, sasakay na talaga sila. Ang hirap naman ito, makita mong paalis na siya. Sabi nga niya sa akin, kailangan matuto tayong harapin ang mga kahinaan natin sa buhay para mas malakas pa tayo sa mga pagsubok sa buhay. Minsan kasi dahil sa mga hirap na dinaranas ng tao at dahil na rin sa iba ay may natutunan tayo na hindi lang talaga basta-basta. Kapag kasi lumaki ka na at magkaroon ka ng tamang pag-iisip, dyan mo lang talaga ma-realize kung gaano kahirap ang buhay. Naalala ko tuloy noong nasa high school kami, hindi kami nakaramdam ng problema noon. At eto na talaga guys, nakasakay na sila at aalis na talaga sila guys. Hindi na talaga mapipigilan to. Okay lang talaga yan, tatagalan natin yung loob natin dahil sa buhay, ganyan talaga, hindi natin talaga maiiwasan na mapalayo talaga sa taong mga importante sa atin. Sabi nga nila kapag nalulungkot ka daw, iiyak mo lang para mabawasan yung lungkot mo. Napapangiti na lang daw siya dyan, pero ang totoo parang gusto niya talagang umiyak. Ay naku Jo, mamimiss talaga kita. Mag-ingat ka palagi. O diba, bumaba pa siya ulit dahil sabi niya hindi pa naman daw aalis. Ingat ka talaga doon dahil maraming tao doon at maraming mga nuloko doon. Char. At bumalik na nga siya guys. Naku, paalis na talaga to. At eto na talaga guys, aalis na talaga sila. Sa bawat ikot talaga ng gulong, pinipigilan ko din tumulo yung mga luha ko. Habang kumakaway sa dyan, parang gusto ko talagang sumama. Nakatingin nga sa akin yung ibang tao dahil walang panay yung kaway namin. Kahit malayo na talaga yung bus, panay lingon pa rin siya sa akin at kumakaway. Ito pala ang feelings kapag nakikita mong palayo na yung taong importante sa'yo. Kailangan lakasan mo din yung loob mo. Kaya for the go tayo ngayon, matuto tayong lumaban kahit mag-isa lang. Grabe, hanggang sa wala na talaga yung bus, panay pa rin yung lingon niya sa atin. Bye, mag-ingat ka palagi, take care yourself, God bless po.